Grabe, putik-putik kahit loob-looban pinasok. Ay, langis natin. Yan yung kulay, oh. Sa mga motor na binaha, lalong-lalo na itong nakaraang panahon nung bagyong Karina, ito yung mga dapat natin gawin para siguraduhin na kung ano man yung nadagi sa motor mo, hindi na maging lumagapa. Yan, kapag-uusapan natin ngayon. So ito mga brother, ito yung Yamaha Sight ko. Personal na motor ko ito, pero ito yung ginagamit naman ng mga staff namin, ng team namin dito sa Juan Moto Avenue na pang service nila, no? So nung nakaraan, ito kasi ay naiwan sa warehouse. Ngayon, nung nakaraang bagyong Karina, binaha, alam niyo naman, marami tayong nadagi nito. Yung mga motor ko dito sa shop, dito sa Juan Moto Avenue, safe. Pero yung sa warehouse kasi, mababa kasi yun eh. So, ito yung nadagi. Kaya mapapansin nyo, puro putik. As in, lumubog talaga sa baha to. Puro putik. Tapos, ayun, no, hanggang dito, hanggang sa taas. Ayun, kahit makikita nyo, hanggang dito, yung putik. So, mataas talaga inabot. Alam ko hanggang, ano yun eh, hanggang upuan. Ang nakikita na lang talaga nun, itong upuan. Tatandaan natin na kapag yung mga motor natin nabaha ng ganung level na talagang lubog na lubog talaga, dapat hindi natin pipiliting i-start kasi baka may mga kung ano pang debris o mga iba't ibang mga elements na pumasok pa sa makina, mas may hirapan pa tayong ayusin. So dito tayo ngayon sa Juan Moto Avenue para i-service itong motor na to just to make sure na okay lahat. Again, hindi natin ini-start to, hindi natin pinaandar simula nung binaha tong motor na to. Nung una to, sobrang baha, hindi makambyo. Kaya ang ginawa namin, hinatak na lang namin galing sa warehouse, hinatak ng ibang motor ko dito, papunta dito. Ngayon, unang beses natin bubuksan to simula ng baha. Sige, kasama natin si Kuya Marvin, ang head mechanic ng Juan Moto Avenue. Yan natin kung nagagabas dito. Baka may isda na lumabas. Ayan na tubig, oh. Ano yan? Mocha? Grabe, oh. Alam niyo naman yan mga brother, pag langis, dapat yan yung either yung golden bronze na translucent o kaya pag gamit na, yung maitim na. Pero ito hindi, oh. Ito na yung kulay ng langis niya, kulay ano na. Kulay mocha na putik, no? So imaginein mo, pag yan pinigit mo pang i-start, lalong kakagat sa makina mo yan, mas malaking problema yan pag ganun. Hindi pala ito kape. Alam mo kung ano lang kulang dito, mushroom. Alam mo yung cream of mushroom soup sa KFC, yan yun eh. Oh. Sasahugan na lang natin. Ay, nako. Good luck. So ngayon, i-drain muna natin, tapos titingnan natin yung loob ng motor natin. Ngayon, ano naman, babakasin natin yung fairings dito sa harap ng site para makita naman natin yung sitwasyon o kaya yung estado ng air filter natin. Kung meron tayong mushroom soup sa langis, tingnan natin kung anong kinagabasan ng air filter natin dito. Pinasok na rin to, kita mo? Shot na yan. Kita, pinasok na rin ng tubig. So, dahil ano to, ito kung hawakan mo parang tuyo. Pero sa likod, ayan, basa-basa. Tapos dun sa pinaka-casing neto, may mga naipon na ring tubig. Kaya pinasok na rin. So, yung mga ganito, huwag nyo nang isugal. Ano na kagad to? Pagitin na kagad ng air filter. Tsaka iginisan din kagad. Ibablower natin ito mamaya. Para matanggal yung mga tubig-tubig dun sa, sa loob. Buksan naman natin ngayon mga brad, etong valve clearance. Kasi lubog na lubog to eh. Although nakasiyan, pero titingnan natin. Malamang kasi inabot na rin ng tubig yan. Ayan, oh, may tulo-tulo pa talaga, oh. So ito mga brad, nakikita nyo, ano na eh, no? Moist na moist, pinasok na rin talaga ng tubig. Gagawin natin dyan, uhugutin natin to. Tapos iginisin natin gamit yung mga CVT cleaner natin. Ito naman, normally tinatanggal talaga yung muffler kasi dahil ang muffler ay medyo pataas, hindi naman yan kaagad tumutulo yung mga tubig na pumasok dito. Kaya tanggalin natin. Okay, baklas na yung kaha mga brad kasi hindi natin
babaklas yung valve clearance nito para dito sa motor na to kung hindi natin babaklasin yung kaha. Kaya pagbaklas natin yung throttle body, pinasok na rin ng tubig. So eto, giginisan din yan. Tanyo, bubuo yung mga putik na talaga. Ayun. So hindi ito basta inano natin. Ayun. Makakaganyo kasi scripted, baka nilagay lang natin yung putik eh. Ayun, pati doon sa mga singit-singit na muuna yung mga putik. Ito mga brad, pati yung baterya inabot. Ayun, akala nga namin hindi. Pero yan, may mga namuunang putik. So malamang inabot na ng tubig yan. Kasi nga halos hanggang upuan lumubog to eh. Ito yung putik ko. Lagyan natin. Ayan. Yung baterya naman, check lang natin to kung okay pa. Wala namang kailangan talagang palitan dito kasi ito naman yung mga ano, yung maintenance free. Hindi na kailangan ng tubig. Kung kailangan paglagyan ng tubig, yun, baka palitan na natin to. Pero yung baterya, test muna natin. Kung magpo-provide naman siya ng power, okay lang kasi yung ang aandar lang naman sa kanya, i-distribute naman niya kuryente. Hindi naman yung parang katulad nitong mga sa throttle body natin, dun sa makina na kung saan umiikot talaga yung mga langis dyan. Ito, battery lang output niya eh. So pag okay yung baterya, pag tinest natin ito mamaya, yan pa rin yung gagamitin natin. Pag hindi, wala, magas, bigyan na tayo ng ano, papagitan natin ng bagong baterya. So, natanggal na natin yung sa valve. Tingnan nyo, pati yung loob-looban na yung mga putik-putik na yan. Ayan, kaya kailangan giginisan lang naman to. Ayan, yung mga tumutulo-tulo pa, Ayan na. Ito rin. Pati yung throttle body, giginisan. Tapos ito. Ayan, nakita nyo yung mga basa-basa sa loob. Grabe tingnan ka ayan, nabot. Ito naman, ayun, oil filter natin. Ano siya? Soup, mushroom soup. Ayan ito yung mga hindi na natin siyempre, obvious na obvious naman, pagitin ng oil filter natin. Grabe yung pinasok talaga naghalo na yung langis dun sa tubig at sa putik, kaya ganyan yung kulay niya. Ay pa tumutulo no? Ayan yun parang pinagkainan ng sopas. Ito, naabot din yan. Kita nyo, singit-singit. Ito, may kita natin yung mga putik-putik. Ayan, nandito na rin. Kasi dapat yan, ang mga nandito, langis. Hindi yung mga putik-putik na yan. Ayan. CVT cleaner available dito sa One Moto Avenue. So, kaya naman kung hindi ka komportable na ikaw mismo yung gagawa, dali mo lang yung motor mo dito kasi may mga CVT cleaning services tayo dito. Nakakita mo, ito, halimbawa, yung putik-putik na yan, pag gamit natin yung tamang CVT cleaner, matatanggal na yan. Pero hindi lang yan ang gagawin natin. Ayun pumapalag Banata ko na to. Banata ko na to. Hindi pa natin pinupunasan, binabrasan, tanggal na kaagad Para sigurado yung mga tulo-tulo ng mga debris kanina, after natin sprayan na CVT cleaner, bugahan natin gamit yung air compressor. Ayun may mga tumatagsik-tagsik pa Nasa mga singit-singit pa kasi yan Kailangan siguraduhin natin wala yung mga debris-debris, mga putik na yan. Papapansin nyo, yung mga sa ganito, gagaling sa mga engine components natin, CVT cleaner talaga yung gamit natin. Yung sa mga ibang mga tagir-tagir, ang gagawin lang nila dyan, sabon tubig.
Yan ang gagawin nila dyan. Ito CVT cleaner, kaya mapapansin nyo, yung pagbuga natin, mayroon kasing element yung CVT cleaner natin na nagpapahiwalay dun sa mga debris dun sa mismong bakal. Kaya ito yung ginagamit natin pag dito kayo magpapa-CVT cleaning. Ito rin ina-advise ko na gamitin, hindi yung basta-basta linis, punas lang, yung iba naman gasolina. Mas safe pa rin to. After natin gamitan ng CVT cleaner, air pressure, syempre kailangan natin yung make sure na patuyuin natin yung mga components na yan. Syempre pinalitan na rin natin ng bagong langis at saka spark plug. Kung scooter naman ang motor mo, advisable na rin syempre, papalitan mo na rin yan ng bagong gear oil. At kung dekadena naman ang motor mo, syempre kailangan din natin linisan yung kadena para to make sure na talagang lahat ng mga elements dyan, lahat ng mga dumi-dumi, lahat ng mga na-stock at sumiksik na putik talaga matatanggal natin para sa itatagal ng motor natin. At pag nakumpleto na natin yung proseso na yan mga brother, eto na siya. Ready to go na. Eto, subukan natin ha, start natin ang ating motor, ang Yamaha Sight na nalubog sa baha. Ayan o. Tahimik na yung makina. Swabe na. Naparinig ko pa sa inyo, lapit yung mic. I-observe din natin to kung walang mga kalampag, kung walang mga ting-ting-ting-ting-ting na sound. At saka advisable dahil binuksan natin yung makina para linisin, i-break in pa rin natin to para siguradong walang mga magiging problema in the future. Yun din naman yung advice ko sa inyo. Halimbawang natapos na lahat, dinagan nyo sa shop o kayo mismo naglinis, i-break in nyo muna bago nyo ibiyahe ng malalayo para siguradong hindi kayo maatrasado. At pag swabe na yung andar niya, okay na. Madumi pa ngayon, ang pinaka-last step na lang natin, motor wash na lang. Iyan ang pinakamadali doon. At least lahat ng components sa makina, sa electrical, na-check na natin lahat. Okay, so in a nutshell mga brother, ang gagawin natin kapag ang motor mo ay binaha o kaya naman sinugod mo sa baha, ang unang-unang dapat mong gawin, huwag mo nang i-start yung motor, huwag mo nang ipilit, lalong-lalo na kung FI or fuel injected yung makina ng motor mo. At huwag mo na rin ipilit na yung dating langis niyan, gear oil niyan, air filter, ayun na rin ang gagamitin mo para lang makatipid. Hindi. Asahan mo na kapag ang motor mo ay binaha, magpapalit ka ng langis, magpapalit ka ng gear oil, magpapalit ka ng air filter para siguradong quality at hindi masasacrifice ang makina ng motor mo in the long run. Sa pagbukas naman ng makina dahil alam mo na talagang binaha, pag binuksan mo yan, make sure na tama ang mga cleaner at saka ang mga tools na gagamitin mo. Katulad ng tamang CVT cleaner, dapat mayroon ka ring air compressor para talagang matanggal yung mga dumi-dumi na nanuot dun sa singit-singitan ng makina ng motor mo. After mo malinisan yan, be sure that you take the time para patuyuin ang kung anumang mga debris at elements katulad ng mga iba't ibang mga putik at motor na nanuot sa motor mo. Pagkatapos yan, tsaka mo naman na i-apply ang pagpapalit ng langis, gear oil kung scooter yan, air filter dapat na rin yung palitan, at syempre kung manual naman ang motor mo, kadena. Yan naman ang mga dapat na ayusin at palitan sa motor mo. After na matapos ang lahat ng yan, huwag ka munang magmadali na isabak yan sa long ride. Dahil binuksan na natin yung makina, be sure na i-break in mo muna para sigurado yung kondisyon ng motor mo, lahat ng bearing lalapat at wala na talagang kung anumang mga problema ang mangyayari sa makina, sa electrical at sa iba't ibang mga components pa ng mga motor natin. Yan ang mga dapat natin tandaan kung sakali man na ang motor mo ay sinugod mo sa baha o hindi sinasadyang na baha lang naman talaga, katulad na itong motor ko na to. Okay mga brother, yan ang mga tips natin dito sa motor ni Juan. At para sa iba pang mga tips, reviews, and updates pagdating sa pagmumotor, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till your next video mga brother, break in na muna natin tong Yamaha Sight. Salute! Wabi no?